Alright guys, this is Blitz. Today pare, pag-uusapan natin kung paano mo maiiwasan yung pagiging complacent o yung pagiging sobrang kampante sa buhay. Alright, alam mo yung kapag sunod-sunod na yung panalo mo, na parang sunod-sunod mo nang nakakamit yung mga bagay na gusto mo, nandun ka na sa estado, tinatamasa mo na yung estado na dati pinapangarap mo lang. Kumbaga parang nakamit mo na yung tagumpay, nakamit mo na yung level na dati pinapangarap mo lang. Parang sasabihin mo or maisip mo na wala, dito na ako hindi ko na kailangan pagigihan masyado. Yun yung pagiging complacent, yun yung pagiging kampante. Nakadalasan, kapag nandun ka sa point na yun at nakampante masyado, doon nagsisimulang bumagsak, mawala, maglaho yung mga bagay na nakamit na nakuha na natin. So ngayon, kukwento ko sa inyo isang concept na actually, well, hindi ko naman sinasabing successful ako, no? Pero personally, ginagamit ko or iniisip ko for me to be able to retain the things that I have obtained, improve the things that I have acquired, right? Panatilihin at lalo pang palaguin ang mga bagay na nakamit ko or nakuha ko. Okay. Or yung estado na tinatamasa ko ngayon, para panatilihin at lalo pang palaguin. Na hindi ako nakakampante, na hindi mawala sa akin yung mga bagay na yun. Alright? So what I do, kapag nararamdaman ko ng nakakampante na ako, syempre alam ko marami sa inyo yung syempre hindi naman kayo loser sa tingin ko. Alam ko, marami sa inyo yung, kumbaga nagtatagumpay naman. Yung problema lang minsan, sa sobrang panalo ka na lang lagi, diba? Like what we always do. Minsan nakakampante tayo. Tas pagka nakampante, doon nagsisimulang magkandaletse yung mga bagay-bagay. So paano natin maiiwasan yun? Ito yun. What I do usually is that I put pressure on myself by thinking about one thing. One thing. The concept of entropy. Actually, I'm a graduate of mechanical engineering sa mga courses na kinuha namin ng college, yung thermodynamics. Meron doon sa thermodynamics, yung second law of thermodynamics. At related to sa entropy. Ito yung sinasabi kasi nito, ng concept na to, no? Na ang natural na tendency ng mga bagay-bagay, lahat ng bagay sa mundo, lahat ng sistema sa mundo, the natural order of things, right? The natural tendency of things, kapag pinabayaan mo lang, is to go from order to disorder. Maayos yung isang sistema, hinayaan mo lang, habang tumatagal, magugulo. Okay? Parang sinasabi nga nun, no? The net entropy of a system never decreases. Through time, it always increases. Ibig sabihin nito, yun nga, sinasabi ko kanina, ang natural na takbo ng mga bagay, kapag wala kang ginagawa, hinayaan mo lang, is to go from order to disorder. Maayos to magulo. Pansinin mo pare. Isang example, kuwari nagmi-meeting kayo, nasa isang conference room or nasa isang boardroom. Nagmi-meeting, meron nagpe-preside. Nagsimula yung meeting, wala kang ginagawa. Sabihin natin, nakalimutan yung i-on yung aircon. So, walang ginawa, di ba? Kumbaga, nag-uusap-usap lang, nagmi-meeting lang. Maya-maya, anong mangyayari? Di ba? Maayos pa, di ba? Anong mangyayari maya-maya? Biglang may magre-regla. Ang init naman. Magsisimula na yung lahat. Ang init naman, sunod-sunod na yan. Magsisitayuan, kukuha ng pamay, or, syempre, anong gagawin ng mga tao? Aandarin yung aircon, di ba? Aandarin yung aircon, kasi init na eh. Para mabalik yung lamig. Para lumamig yung yung kwarto. Tas, maibalik yung order. Right? Masin mo ba yun? Order to disorder without applying any work. Nung nasa disorder, anong ginagawa? Inon yung aircon, nag-apply ng work, nag-apply ng some form of energy into the system. Diba? Para may balik, mapanumbalik yung dating ayos. Diba? Magsisimula na ulit silang mag-behave ulit. Diba? Upo na yung lahat, bibehave, makikinig ulit. Right? We applied work, we applied some form of energy into the system para maibalik from disorder to order. Kunwari sa kwarto mo, right? Sabihin natin,
nung pumasok ka sa kwarto mo, maayos pa, di ba? Nakaayos pa lahat, ng mga gamit, nakatupi yung mga kumot, mga comforter mo, nakaayos pa lahat. Yung mga unan, ganyan. Ginamit mo yung kwarto. Wala ka namang effort eh. Pahiga-higa ka lang, di ba? Pagulong-gulong sa kama. Di ba? Tapos habang tumatagal, gumugulo yung kwarto, di ba? Nagugulo yung mga unan, yung ayos ng mga unan nagugulo, di ba? Yung ayos ng mga gamit sa kwarto nagugulo. Nagugusot yung mga bedsheet. Gumugulo yung kwarto. Order to disorder. Natural tendency. Hindi mo kailangan mag-effort para guluhin yung ano. Natural lang siya habang ginagamit mo habang nandun ka sa kwarto. Natural siyang gumugulo. Paano mo ibabalik sa dati? You will have to apply work. Ayusin mo, magtutupi ka, ayusin mo yung mga unan, ibabalik mo sa dating lalagyan yung mga gamit, sa tamang lalagyan yung mga gamit, di ba? So you are applying work, you are applying some form of energy into the system, di ba? Kapag wala kang ginagawa, hinahayaan mo lang, di ba? Magugulo. Pero para may balik mo sa dati, mapanumbalik mo sa dati, you will have to apply some form of work. Ano pang example? Relationships. Kung may nobya ka or may may chick ka or may nobya ka. Ano nangyayari? Wala kang ginawa, pinabayaan mo lang nangyayari. Nag-aaway, di ba? Nasisira yung relasyon. Anong gagawin mo para mapanumbalik? Susubukan mo ayusin, magbibigay ka ng effort. You will try to apply some work into the system, to that relationship, para may balik mo sa dati, kung kaya mo pa. Di ba? So, makikita natin dito, di ba? Sa mga example natin na to. Imposibleng hindi mo napansin, di ba? Na ano yung ginagawa mo para mapanatili or mapanumbalik sa dati? Para maging maayos, mapanatili mo yung ayos ng system. O yung isang event or isang bagay. Anong ginagawa mo? You are applying work. Diba? Kung napansin mo siguro yun. Para mapanatili or kunwari nagulo na, mapanumbalik sa dati. Diba? You're applying work. Napansin mo rin siguro na if you are trying to move from a from a less orderly state into a more orderly state, diba? You have to apply work. Okay? You have to apply work all the time. Once you take out the work, pag tinanggal mo yung work, anong mangyayari? The natural tendency of things is to go from order to disorder. How does it relate ngayon dun sa pagiging kampante na sinasabi natin? Once na nakamit mo yung isang bagay, hindi ibig sabihin na pwede ka nang tumigil sa effort, sa work na nilalagay, right? Hindi po pwede, nakikita mo yun, alam natin yun. Hindi ka po pwede. Diba? Niloloko ka lang ng utak mo pag ginagawa ka niyang pinapatamad. Parang tinatamad ka. Panloloko yan ng utak mo. Huwag kang maniwala dyan, pare. Isipin mo yung science, yung laws of the universe, yung law of thermodynamics na nandun. It's a law of the universe, pare. Pero what can you do to combat that law? You have to apply your work. Hindi ka pwedeng tumigil. Because your orderly states, pag tinanggal mo yung work doon, it will move to a disorderly state. Maayos to magulo pag tinanggal mo yung work. Therefore, work is a blessing, pare. Work is a blessing that you can use to combat the destructive nature of the universe. Right? Work is a blessing. Right? Hindi yan basta-bastang tatanggalin mo na lang dun sa system. And if you are to move, di ba, kunwari may nakamit ka na, if you are to move to a more orderly state pa, di ba? Disorder, order, more order, di ba? Kapag habang ini-improve mo yung system, pag gusto mong mapunta sa isang estado na mas maayos pa lalo, all the more that you have to put in the work. That's the beauty, that's the blessing of work, pare. Okay? Work, I repeat, work, to original natin to na quote. Work is a blessing that you can use to combat the destructive nature of the universe. You have to apply it all the time. Sa mga sistema sa buhay mo, sa mga kaganapan, sa mga nangyayari, you have to put in your best work. Kapag nilagay mo yung effort, nilagay mo yung work, why not put the best? Why not give your best shot? Why not give your best effort?
Right? That's the beauty of work. And yan yung kung bakit, kung gaano ka-essential yung trabaho, yung work na nilalagay mo, yung effort na nilalagay mo, yung energy na nilalaan mo dun sa mga sistema. Right? Or dun sa estado kung nasaan ka man, kung gusto mong panatilihin yung estado na yun. Sigurado ako ngayon, pare, na narinig mo tong concept na to. Imposibleng tamarin ka ba ngayon? Imposibleng makakaramdam ka siguro ng konting katamaran, konting pagod. Pero ngayon, alam mo sa sarili mo, it's a law of the universe. And the only way to combat that law is work. Work. Apply work, apply your energy. Ilaan mo yung energy, ilaan mo yung work dun sa bagay na yun. Alright? So that's it. Work is a blessing. Work is a blessing that you can use to combat the destructive nature of the universe, pare. That's the beauty of work. Okay? So again, sana may natutunan kayo, pare. Sana magamit nyo sa totoong buhay. And whenever you work, I hope that you put in your best. Gaya ng sinasabi ko lagi sa Blitz, do your best, pare, and let the chips fall where they may. Right? So I hope natuto kayo. I hope magamit nyo to sa totoong buhay. Well, I'm sure naman magagamit nyo. Especially, this team is a team of winners. Alam ko, kaya ako pinag-usapan tong pagiging kampante kasi alam ko na nanalo kayo sa buhay. Alam ko, may nakakamit kayo at hindi po pwedeng pag nakamit, nandun na kayo, tapos mawawala pala. Hindi natin, we will use the blessing of work, my friends. Alright, guys? So, I hope may natutunan kayo. Cheers, everyone. Peace.